Kumusta na ang iyong puso? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 6, verses 19 to 23, and I read it for you. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Marahil naranasan na natin na mawalan ng isang bagay na labis nating pinapahalagahan. Maaaring ito po ay pera, isang mahalagang gamit, o maging isang pangarap na matagal na nating iningatan. At nang mawala ito, tila kasama ring nawala ang ating kapayapaan at kagalakan. Doon po natin napagtatanto kung gaano kalaki ang espasyong inokupa nito sa ating buhay. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, pinaalalahanan po tayo ni Jesus na huwag mag-impok ng kayamanan dito sa lupa kung saan ito ay maaring masira o mawala. Sa halip, pinanyayahan niya tayong mag-ipon ng kayamanan sa langit. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang napakahalagang katotohanan ng ating buhay: kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya maganda pong itanong sa ating sarili, ano ba ang nilalaman ng aking puso? Ano ba talaga ang pinakamahalagang bagay sa aking buhay? Ano ang aking heart's content, ang laman ng aking puso? Mahalagang malaman natin kung ano ang laman ng ating puso dahil ito ang humuhubog sa ating mga desisyon, pangarap at paraan ng pamumuhay. Kung ang puso natin ay nakatuon lamang sa pera, katanyagan at kapangyarihan, paghangan ng ibang tao, abay madaling mawala ang ating kapayapaan kapag nawala ang mga ito. Ngunit kung ang ating puso ay nakasentro sa Diyos, sa pag-ibig at sa paglilingkod, matatag tayong makakaharap sa anumang pagsubok. Sinabi rin ni Jesus na ang mata ang ilaw ng katawan. Ibig sabihin, kung malinaw at mabuti ang ating pananaw, magiging maliwanag din ang ating buong pagkatao. Ngunit kung ang ating paningin ay nababalot ng inggit, kasakiman at pagkamakasarili, unti-unting magdidilim ang ating buhay. Kaya po mahalagang bantayan hindi lamang ang ating mga ginagawa, kundi pati ang mga bagay na hinahayaan nating pumuno sa ating puso. Sa panahon po ngayon, napakadaling mahulog sa pag-aakalang ang kaligayahan ay nakasalalay sa mga bagay na material. Ngunit paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ni Jesus na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating pag-aari, kundi sa lalim ng ating kaugnayan sa Diyos at sa pagmamahal na naibabahagi natin sa kapwa. Kaya't huwag tayong matakot na suriin ang ating puso, sapagkat kapag alam natin kung ano ang laman nito, malalaman din natin kung saan patungo ang ating buhay. Ang direksyon ng ating buhay ay nakasalalay sa nilalaman ng ating puso, sapagkat kung ano ang ating pinapahalagahan, yun din ang unti-unting nagiging tayo. Manalangin tayo. Panginoon, linisin mo ang aming puso at turuan mo kaming palagahan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Naway ikaw ang maging aming pinakadakilang kayamanan at sentro ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.